Bagamat tayo ay nagagalit din at nagkaroon tayo ng pagkakaisang pagkundina at pagpupuna ng seryoso sa pangbabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero diyan nabubuhay kasi itong tarantadong Vice Ganda na to, no? Hindi naman maganda talaga itong taong na to, pati ugali nito masama, bastos pa. Kaya nga ito na-rebuke ni Pastor Kibuloy din noon, sa kanyang pangbabastos sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Attitude will always come out, sapagkat ang attitude po ay ibinubunga ng kung paano ka pinalaki, paano ka lumaki at paano ang naging karanasan mo sa buhay. Kaya po yung pagpupuna ng milyong-milyong Pilipino ngayon at pagkagalit sa kagaspangan ng ugali at kabastusan na ipinakita po ni Vice Ganda at ginawang biro na may halong insulto ang kanyang mga pinagsasabi laban kay Pangulong Duterte, mahigit 1 milyon ng kanyang fan base o mga followers niya sa social media ang nawala, mga kababayan. No? I think itong taong ito does not deserve any respect. No? Nabubuhay ito sa pang-iinsulto, pangbabastos, pangbabalahura, at hindi magandang ihemplo ito sa kabataan. Janet Mayoho, thank you sa pagpapakulay. Pero inuna ko na po yung mga mahalaga pa, no? Kasi itong ayaw kong patulan ang kanyang sexualidad, itong bakla na balahura na to na si Vice Ganda. Kailanman hindi ko po ito nagustuhan ang pagkatao nito, no? Maraming mga bakla o bading ang matitino, matatalino, very talented, very creative. Pero ito si Vice Ganda, hindi po ito tamang ihimplo ng mga bading sapagkat bastos, balahura, at kinakapital niya ang pang-iinsulto sa kanyang kapwa para siya ay mabuhay. No? Pinagkakakitaan niya ang negosyo ng pang-iinsulto, pangbabastos at pag-aalimura sa kapwa-tao. May kalalagyan din po yan, mga kababayan. Kupal yung kabayo na yan, nagalit si Prince Enrique Bongs na si Tatay Digong, pati si Tatay Digong at binabastos nito, no? O nga hindi ko yan talaga pinapanood, kaya tinanong ko pa silang Ging, bakit, ano na naman ang ginawa ni kabayo? Joanne Pantoja, kaya nga bakla na bastos. Yeah, okay. Kaya pala trending ito ngayon ang baklang kabayo na to, no? I do not want sana to use those maligning terms. But deserve niya kasi itong galit na ito ngayon ng taong bayan sa kanya, no? Mas gusto ko pa si Frederick, si Roderick Paulate. Not Frederick po. Roderick Paulate. Yan, na-convict din ito kasi sa may malaki siyang legal problems sa kanyang conviction sa graft cases niya sa Quezon City, no? Hindi na natin siya masyadong nakikita sa showbiz, no? Sena SF Gutsi. Good evening, Sir Eric. Ayan. His principle is undetermined as his gender. Tama. Sabi ni sino nagsabi, hindi ko na makita tuloy. Thank you. Ka Eric, dadating din ang karma ni Vice Ganda. Nanay siya na matanda na, so malalaman na niya rin ang susunod na kabanata. Opo, a country that does not pay respect sa kanyang mga matatanda at mga kabataan ay hindi niya pinapahalagahan, ay bansang walang patutunguhan. Ang mas lalo pong nagbastos at nagpakita ng masama na pagtrato, brutal na pagtrato kay Pangulong Duterte, ay hindi lamang po si Vice Ganda, kundi lalo na itong gobyerno ni Marcos at Romualdez. Sa edad ni Pangulong Duterte, sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakaminahal at naging matatag at matapang na haligi ng pamumuno sa ating pamahalaan at sa ating lipunan, at sa kanyang kalagayang pisikal ay nakuha pa ni Marcos at ni Romualdez at ng Estados Unidos, of course, na mga deep state at mga security intelligence operatives nila, kasama ang mga komunista at mga hilaw na komunista, na magkaroon ng sabwatan para iligal na mapadukot at mapatapon po si Pangulong Duterte
at illegal na mapapakulong dyan sa detention facility sa Hague, the Netherlands. No? Kaya nga, kung mayroon pong pananagutang masigit pa sa karumal-dumal na kabastusan ni Vice Ganda, mas malala po sa tingin ko ang karumal-dumal na pagtataksil at iskandalusong kawalang paggalang at walang pagpapahalaga ni Marcos at nila Romualdez at mga alipores nila sa kalagayan po at katayuan ni Pangulong Duterte. So I think mas kapuna-puna din po yun ang mga kababayan na dapat nating punahin din yung ganyang mga pangyayari. Pero bago ang lahat na yan, balikan natin ang ating headline. Dalawa po yung na-headline natin, yung pambansang pagkukundina ngayon ng taong bayan sa kabastusan at kagaspangan ng pagtrato at mga pangiinsulto, pangbabalasubas ni Vice Ganda dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. At kanina po, yung incoherent na mga pahayag at mga pananaw at mga public statements na ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang Defense Secretary na si Secretary Gibo Teodoro patungkol po sa very sensitive na usapin ng relasyon o pakikipag-ugnayan ng bansang Pilipinas sa bansang China. No, maganda rin pong pag-usapan yan sapagkat there are very clear nuances of an impending danger that is far enormous kapag ang pinag-uusapan po ay ang impact sa ating mga kababayan. Kapag hindi po tayo nanindigan at pumuna dito sa ginagawa po nila Marcos at nila Gibo Teodoro sa panunulsol at panggagatong ng Estados Unidos na tayo ay makipagpostura o makipagpormahan bilang tapang-tapangan at digma-digmaan upang kiskisin ang ating relasyon at ugnayan sa bansang China, samantalang dapat po ang ipinopromote ay kapayapaan at diplomasya. Kahit ano pa ang mga konflikto o sigalot at mga bagay na hindi na pagkakasunduan, mainam pa rin po ang mapayapa, dialogo at diplomatikong pamamaraan. Na siya po ang aking tinitake na posisyon pagdating po dyan sa pakikipag-ugnayan sa bansang China. Okay. Una sa lahat po, ang tao, anuman ang kanyang kasarian at anuman po ang katayuan sa buhay, kung ang pag-uugali po ay masama, masama talaga po ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang attitude ay nagmamanifest po yan mula sa habit. Ang habit po ay nagmamanifest yan mula sa karanasan. At ang karanasan po ay nanggagaling yan sa iyong mindset at sa iyong uri ng pinipili mo na landas na tatahakin mo. Because hindi naman pwedeng idikta sa atin ang ugali at ang attitude, no? Pwedeng i-correct. Pwede po yan ay hulmahin, but you cannot impose it na automatic ay gagawin ng isang tao o ng isang individual. So hindi na po nakakapagtaka at hindi po nakakagulat that there are individuals living in the midst of hurling insults, sarcasm, at mga pangungutya, pagmumura at pang-alipusta sa kanyang kapwa sapagkat ito po ay kanyang attitude. Ang attitude na yan po ay bahagi ng kanyang buhay. It reflects the inner self of the person. Ang attitude po ay nagre-reflect kung ano ang pagkatao mo. Kaya itong kabastusan na ginagawa ni Vice Ganda, hindi lamang kay Pangulong Duterte ito niya ginawa Ginawa niya rin yan kay Pastor Kibuloy. Sa Kingdom of Jesus Christ, no, binabastos niya yan, binabash niya, iniinsulto. Ginawa niya rin po yung pang-aalipusta at pag-alimura kay Jessica Soho. Isa po itong kilala na Filipino journalist, no? Alam natin po kung paano niya binastos, no? Dahil nga si Jessica Soho, obvious naman po na obese. Malaki po siya sa normal na size, sa overweight, obese. At pinagkakitaan ni Vice Ganda ang pangungutya at pangiinsulto sa kanyang kalagayan. Ganon din po ang ginagawa nito noon sa kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Chief Justice Corona, nung sila po ay magkaroon ng sakit sa gitna ng kanilang pinagdaanan noon na mga legal battles sa buhay nila,
aba si Vice Ganda po ay kinutya niya rin po yan ng mga taong ito. Lahat na lang halos kinukutya at binabastos nito, ano? At yung kanyang ginagawa ay parang kabuhayan na niya ang mangbastos at manginsulto ng tao. Kaya po, nagkamali siya dito sa kay Pangulong Duterte. Sapagkat yan din po ang pagkakamali ng kasuklam-suklam na pagtataksil ni Ginoong Marcos na ginawa din nila laban kay Pangulong Duterte. Sapagkat napukaw po nila ang pambansang kamalayan ng taong bayan sa isang Pangulo na totoong naglingkod bagamat hindi siya perpekto bilang tao, hindi rin po siya perpekto kaagad bilang Pangulo, pero by and large, ang malaking bahagi ng kanyang ginagawa po ay napapakinabangan at nararamdaman na mabuti po ang idinudulot sa kapanatagan at kapayapaan ng ating bansa at pagsupil at pagsugpo ng kriminalidad, droga, at pati po ng mga pangungurakot at terorismo ng mga komunista. Malinaw po yan na there can never be a perfect government. There can never be a perfect president. But there can only be a true public servant na totoong nagmamahal sa kanyang mamamayan at nagmamahal sa kanyang bayan. Kaya po minamahal si Pangulong Duterte. No matter how many times Marcos would try to do gimmick or propaganda or publicity or public relations, hindi po niya matatabunan at hindi po niya maiwawaksi ang inabot po na antas ng pagtanggap, pagtiwala at pagmamahal ng mga mamamayan kay Pangulong Rodrigo Duterte. And even sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte because of their authentic political principles and set of values sa mabuting pamamahala para po tunay nilang paglingkuran at isulong ang interes at kabutihan ng ating mga mamamayan. Yan po ang pagkakamali ni Vice Ganda. Hindi niya nakita na ang kanyang kabastusan at kagaspangan ng pag-uugali ay hindi pwedeng yan ay palulusutin ng mga mamamayan na nagmamahal at rumirespeto, lubusang gumagalang sa mga nagawa at ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya kita naman ninyo in less than one day, mahigit 1 milyon sa kanyang followers, sa kanyang social media account ang nawala, mga kababayan, dahil nga nagkaroon ng pagkagalit ang taong bayan. No? I do not believe na ito'y magiging aral sa kanya, sapagkat kung ano po ang kanyang uri ng pagkatao, ay yan po ang magmamanifest sa kanyang ugali at sa kanyang ginagawa. So, I think this is also a reminder sa ating mga kababayan na kapag may mga magagaspang ang pag-uugali at hindi matino ang ginagawa, kagaya po ni Vice Ganda, hindi dapat ito tinatangkilik. We do not glorify or we do not take pleasure na tingnan at palakpakan ang mga balasubas na mga tao kagaya po nito ni Vice Ganda na ginagamit po ang entertainment at showbiz para palusutin at inegosyo ang kanyang kabastusan ng pag-uugali at ng kanyang mga ginagawang pangbabastos at pangiinsulto sa kanyang kapwa na siya po ang ginawa niya na lately laban kay Pangulong Duterte. So reminder po ito sa taong bayan din na kung ganyan pala kabastos ang isang nagpapakilalang entertainer at kagaya po ni Vice Ganda, hindi po ako nai-entertain dyan sa kanya, no? Kasi bastos nga yan eh. You do not make money or you do not take out profit as your business enterprise by doing insults and mga bastusan at garapalang pangbabalahura sa ibang tao bilang kapital mo sa iyong stage play o sa iyong paggamit ng mga tao na natutuwa na ikaw ay nang babastos. So this time around, nagkamali siya nang tinapakan niya ang pangbabastos niya sa pagkatao po at kalagayan ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya siguro may darating din yan na paghuhukom para sa kanya. Tama na ang panlilang.
Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Gusantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.